Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Ang kwento ay tungkol sa isang mayamang negosyante na nagngangalang Kim Min-kyu na may kakaibang sakit. Tuwing nagkakaroon siya ng pisikal na kontak sa ibang tao, nagkakaroon siya ng matinding pantal sa katawan at nahihirapang huminga. Sa mga malalang pagkakataon, maaari pa siyang himatayin o mamatay. Ang pinakamalaking pangarap ni Min-kyu ay magkaroon ng girlfriend, ngunit dahil sa kanyang sakit, hindi siya makalapit sa mga babae. Dahil dito, nagkulong siya sa kanyang bahay sa loob ng 15 years. Ang kanyang personal na doktor na si Dr. Oh ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Maraming paraan ang sinubukan ng doktor upang gamutin siya, ngunit wala pa ring naging tagumpay. Isang araw, sinabi ni Dr. Oh kay Min-kyu na tanggapin na lamang ang kanyang nag-iisang pamumuhay. Binigyan din niya ito ng smartwatch na gumagamit ng iba't ibang kulay upang subaybayan ang kanyang allergic reaction. Asul, ang ibig sabihin ay normal. Dilaw ay may bahagyang reaksyon. Kahil ay nagsasara na ang kanyang daanan ng hangin. At pula ay nangangahulugang mamamatay siya sa loob ng ilang minuto, isang antas na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang araw, nakipag-ugnayan kay Min-kyu ang isang henyong siyentipiko na si Professor Hong. Sinabi nito na siya at ang kanyang team ay nakagawa ng napakatalinong robot na makakatulong sa mga gawaing bahay ni Min-kyu. At dahil hindi ito tao, hindi ito magdudulot ng anumang masamang epekto sa anyang sakit. Ngunit ang presyo ng robot ay 100 billion won. Nagulat si Min-kyu sa presyo at inisip niyang baka panloloko ito. Ngunit dahil sa kuryosidad, pumunta pa rin siya sa laboratorio ni Professor Hong. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang robot na kamukha ng isang napakagandang babae. Ipinakilala nito ang sarili bilang AG3, isang napaka-advanced na AI robot na nilikha ni Professor Hong. Namangha si Min-kyu sa kanyang itsura. At nang hawakan niya ito, wala siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Dahil dito, labis siyang natuwa at agad niyang sinabi na gusto niyang bilhin ang AG3 at mag-invest pa sa proyekto. Ngunit gusto muna niyang subukan ang robot kinabukasan. Kasama ang palad, ng gabing iyon sa laboratorio, nagkaroon ng malaking problema. Isa sa mga miyembro ng team ni Professor Hong ang aksidenteng nakapatak ng soda sa core processor ng robot kaya nag-short circuit ito. Labis na nalungkot ang profesor at ang kanyang team dahil maaaring ilang araw pa bago ito maayos. Dahil maaaring kansilahin ni Min-kyu ang kanilang kasunduan kung hindi maihahatid ang robot kinabukasan, napilitan ng profesor na mag-isip ng ibang plano. Naalala niya ang kanyang dating girlfriend na si Jia na siya palang naging model o prototype ng robot na AG3 dahil ginawa niya itong kamukha nito. Kaya pinuntahan niya si Jia. Medyo awkward ang kanilang muling pagkikita. Nang malaman niyang may problema sa pera si Jia, inalok niya ito ng 10 million won kapalit ng pagpapanggap bilang AG3 sa loob ng isang araw. Ayaw sana itong gawin ni Jia dahil ex niya ang professor, ngunit dahil kailangan niya ng pera, pumayag siya. Dinala siya ni Professor Hong sa laboratorio at ipinakita ang robot. Pagkatapos ay tinulungan siya ng buong team na magbihis at magmukhang AG3. Nilagyan siya ng armor sa katawan, pabagong wig at contact lenses na nagsisilbing kamera. Sa pamamagitan ng mga lens na ito, mababantayan ng professor at ng kanyang team ang lahat ng nangyayari. Maaari rin silang magpadala ng mga utos na makikita ni Jia bilang text o video. Kinabukasan, dinala si Jia sa bahay ni Min-kyu sa loob ng isang kahon. Ngunit nang buksan niya, ay nagulat siya at napaatras. Lumalabas ay nagkita na sila dati nung nagtrabaho si Jia bilang food delivery girl. Hindi maganda ang naging karanasan nila noon dahil akala niya ay tatakas si Min-kyu nang hindi nagbabayad. Ngunit sa totoo lang, iniiwasan lang siya ng pisikal na kontak. Nagulat si Min-kyu at agad niyang tinawang ang professor para itanong kung ano ang nangyayari. Sa kabutihang palad, gumawa ng palusot si Professor Hong. Sinabi niyang may dalawang mode ang robot, operational mode at friend mode. Sa operational mode, professional itong kikilos, habang sa friend mode, mas parang tao ang kilos nito. Maaari itong ibalik sa operational mode pamamagitan ng reset button.
Agad niya itong pinaniwalaan ng inosenteng Min-kyu at pinindot ang reset button. Pagkatapos magkunwaring nag-reboot si Gia, nagpasi siya si Min-kyu na subuman ang talino ng robot, ngulit biglang nawalan ng kuryente ang laboratorio, kaya nawalan ng koneksyon si Gia sa sistema ng AG3. Napilitan siyang umasa sa sarili, kahit na ang IQ niya ay 94 lamang. Una siyang pinasubok na buksan ang isang kahon na may password na malalaman lamang pamamagitan ng komplikadong calculus sa loob ng 3 minuto. Dahil hindi niya alam ang calculus, binasag na lang niya ang kahon na ikinagulat ni Min-kyu. Sunod naman ay pinagawa siyang balatan ng isang itlog sa loob ng 10 segundo nang walang gamit na kasangkapan. Dahil nagtrabaho siya noon sa mga restaurants, madali niya itong nagawa. Labis na humangha si Min-kyu at pinuri ang robot bilang matalino at malikhain. Si Gia, na bihirang purihin bilang matalino, ay ngumiti ng mahina. Samantala, bumalik na rin ang kuryente sa laboratorio. Nang nakita ng team sa camera na sumisigaw si Gia kay Min-kyu, nagulat sila. Inaakusahan niya itong manyakis dahil napansin niyang nakatitig ito sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Min-kyu na mas malaki raw ito kaysa kahapon at gusto niyang suriin ang battery pack. Sa sobrang takot, halos mapaluhod si Professor Hong sabang sumasagot sa tawag ni Min-kyu. Sa kabutihang palad, inakusahan lang siya ni Min-kyu na mababang kalidad na battery ang ginamit. Nagsinungaling si Hong at sinabing in-upgrade lang nila ang battery pack at mahigpit niyang binalaan si Min-kyu na hindi hinahawakan ang dibdib ng robot. Pagkatapos ng tawag, uminom ng gamot si Min-kyu pero nabulungan siya at bumagsak sa sahig. Nagkakakumbulsyon siya, ngunit tinulungan siya ni Gia ng pagtapik sa kanyang likod. Nang makabawi siya, nagulat si Min-kyu kung bakit siya tinulungan ng walang utos. Sumagot si Gia na marami siyang kayang gawin. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng pisikal na kontak, ngulit sa ikagugulat ni Min-kyu, wala siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Pagkatapos ng araw, ibinalik si Gia sa laboratorio. Pinagalitan siya ni Professor Hong dahil muntik na siyang mabuking, ngulit naiinis si Gia dahil pakiramdam niya ay ma-okay naman ang ginawa niya. Di magaling, nakatanggap si Professor ng masamang balita. Ang espesyal na piyesang kailangan para maayos ang tunay na AG3 ay aksidenteng naipadala sa Africa, kaya 2 linggo pa bago ito dumating. Sa parehong oras, tumawag si Min-kyu at sinabi na gusto niyang hiramin ang AG3 sa loob ng 1 buwan upang mas pag-aralan ito. Dahil wala nang ibang magawa, tinawag muli ni Professor Hong si Gia at hiniling na magpapanggap bilang robot sa loob ng ilang linggo kapalit ng mas malaking bayad. Pumayag si Gia at ipinaliwanag ng professor na magtatrabaho siya sa mansyon ni Min-kyu, ngunit gabi-gabi ay ibabalik siya sa laboratorio para sa recharging. Ngunit kinabukasan sa trabaho, nagkaroon si Gia ng matinding pagtatae. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit napautot siya. Nagtaka si Min-kyu kung anong tunog iyon, kaya sinabi ng robot, "Ikaw ang umutot, Master." Nang kumalat ang amoy, pinaniwala niya si Min-kyu na siya ang may sala kaya umalis siya para magpalit ng damit. Sinimantala ni Gia ang pagkakataon at tumakbo sa banyo. Ngunit maagang bumalik si Min-kyu at napansin niyang wala ang robot. Hinanap niya ito at nakita sa banyo na nag-i-spray ng mamahaling pabango. Nagkunwari si Gia na lilinis niya ang banyo, ngulit sinabi ni Min-kyu na hindi dapat hinahawakan ng robot ang tubig. Nagpalusot siya na isa siyang advanced AI na kayang hugasan ng mga pinggan, ngulit napansin ni Min-kyu na pinapawisan ng kanyang mukha. Habang lalapit siya, aksidenteng nadulas si Min-kyu sa sabon. Tumakbo si Gia para tulungan siya, ngunit handit na saluhin si Min-kyu, nahuli niya ang pabango. Sa huli ay nahulog siya sa ibabaw ni Min-kyu at dahil sa bakal na plate sa kanyang katawan, nasaktan ng kanyang mga tadlid. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Gia, aksidente niyang naitumba ang kastilyo ng mga baraha na binuo ni Min-kyu sa loob ng 15 taon. Nang makita ito ni Min-kyu, napasigaw siya sa matinding sakit ng damdamin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Gia na 5% na lang ang kanyang baterya at nagkunwaring pumasok sa standby mode. Kalaunan, kinausap ni Min-kyu si Professor Hong at sinabi niyang naiinis siya sa mga pagkakamali ng robot. Ngunit sinabi ng professor na bigyan pa ito ng mas maraming oras para mag-deep learn. Pumayag si Min-kyu na bigyan pa ng pagkakataon si AG3. Kinabukasan, nagulat si Min-kyu nang may dumating na bisita. Binalaan niya si Gia na huwag lalabas ng bahay.
Ang bisita ay si Riel, ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit mabilis na napalitan ang kanyang saya ng takot nang hawakan ni Riel ang kanyang balikat. Sinubukan ni Minkyu na ilayo ang kanyang mukha upang itago ang pantal na nagsisimulang kumalat sa kanyang balat. Nagkunwari siyang may mahalagang meeting at agad na bumalik sa bahay. Halos matumba-tumba siyang naglakad papunta sa bawal na silid kung saan nakatago ang antidote syringe. Ngunit dahil sobrang hina na niya, hindi niya ito maabot. Nang makita siya ni Gia, nakahandusay na siya sa sahig at hirap na hirap huminga. Biglang nag-flashback ang eksena sa panahong normal pa ang buhay ni Minkyu noong wala pa siyang alerhiya sa paghawak ng tao. Noong bata pa siya, hinihikayat siya ng kanyang mga magulang habang ginagawa niya ang kanyang unang bahay ng baraha. Nang bumagsak ito, pinasaya siya ng kanyang ama pamamagitan ng mga cool na card tricks. Sa isa pang alaala, nagtipon ang lahat for the birthday party. Habang pauri sila sakay ng kotse, naglalaro sila ng word games bilang pamilya. Ngumit nang ibaba ng kanyang ama ang bintana, pumasok sa mukha nito ang isang lobo mula sa party, kaya nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at nasalubong nila ang paparating na truck. Nagising si Minkyu sa ospital, umiiyak para sa kanyang mga magulang na parehong namatay sa aksidente. Kinabukasan, maraming kamag-anak ang bumisita sa kanya at gustong maging legal guardian niya. Ngunit ang tunay na dahilan ay upang makamana sa pera ng kanyang mga magulang. Habang nasa banyo si Minkyu at tinitignan ang kanyang bulsa, nakakita siya ng misteryosong mensahe. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Kalaunan, lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Yuchul at binigyan siya ng adoption papers. Sinabi nito na ipinadala siya ng kanyang ama at magiging masaya sila kung magiging magkapatid sila. Matagal na nag-isip si Minkyu at kalaunan ay pinirmahan ang papeles. Sa sobrang tuwa, hinawakan ni Yuchul ang kamay niya bilang suporta. Ngunit nang tumingin si Minkyu, nakita niyang parang nagiging halimaw ang kamay nito. Sa takot, tumakbo si Minkyu habang sumisigaw at nagsimulang magkaroon ng kakaibang paltos ang mga kamay niya kung saan siya hinawakan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yuchul sa kanyang ama at ibinigay ang papeles, sinabing natapos na ang gawain. Ngunit nang tinignan ng kanyang ama ang huling pahina, nakita niyang "Son of a bitch" ang nakasulat sa halip na pirma ni Minkyu. Doon niya napagtanto na ang bata ay gusto lamang mapag-isa. Mula noon, bumalik si maliit na Minkyu sa kanyang malaki pero madilim at walang laman na mansyon at iniiwasan na niya ang ibang tao. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan siya ng lahat, nagsimula siyang mapuot sa mga tao at doon nagsimula ang kanyang alerhiya. Habang lumalaki siya, taning ang kanyang personal na doktor lamang ang nakakaalam ng kanyang kondisyon. Sa kasalukuyan, nagising si Minkyu at nakita si Gia sa katabi niya. Sinabi niyang nananaginip siya na sinaksak siya ng mga tao sa likod. Ngunit nagulat siya nang makitang normal ang kanyang katawan at walang man lang marka ng alerhiya. Kaya pinisil niya ang pisngi ni Gia bilang pasasalamat dahil akala niya ay siya ang nagbigay ng injection. Habang tumatagal, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang araw, hiniling ni Minkyu kay Gia na samahan siya sa pakikipag-date kay Riel. Ngunit hindi naging maganda ang date. Nang aalis na si Riel, sinabi niyang magkamay sila bilang magkaibigan. Nag-aatubili man, hinawakan ni Minkyu ang kamay at biglang bumalik ang alerhiya. Nahihirapan siyang huminga at habang hawak ang injection ay nag-aalinlangan siyang gamitin ito dahil pagod na siya sa miserableng buhay niya. Biglang tumunog ng mabilis ang kanyang smartwatch at nahulog ang injection. Sa good knock, dumating si Gia at naibalik siya sa maliwanag. Umupo siya sa katabi nito at nang tumingin si Minkyu sa kanya, unti-unting hupa ang kanyang simptomas at bumalik sa normal ang monitor. Para bang gumaling siya kahit hindi ginamit ang injection. Habang pauwi sila, aksidente niyang nabunggo ang isang hardener. Hinawakan siya nung tulong, ngunit hindi nagkaroon ng alerhiya. Nagulat si Minkyu kaya sinubukan niyang sumama sa maraming tao, bagay na 15 taon niyang hindi nagagawa. Isang bata ang bumungga sa kanyang kamay, ngunit wala pa ring nangyari. Sumali pa sila sa isang crowd na nanunood ng outdoor performance at nang hinawakan ng katabi niya ang kanyang kamay, normal pa rin ang monitor. Napaluha si Minkyu at mahinang sinabi, "Sa wakas,
gumaling na ako. Tinawagan niya ang kanyang doktor na si Dr. O upang sabihin na nawala na ang kanyang alerhiya. Ngunit biglang may taong bumungga sa kanya at muling tumunog ng malakas ang kanyang monitor. Nang dumating si Gia, bumagal ang kanyang pulso at nawala ang pantal. Napagtanto ni Minkyu na kapag nakikita niya si Gia, nawawala ang alerhiya. Ngunit kapag hindi niya ito nakikita, bumabalik ang simptomas. Nang tinanong siya ng kanyang doktor kung may taong malapit, sinabi niya, "May tao rito. Kapag nakikita ko siya, nawawala ang pantal. Kapag hindi ko siya nakikita, bumabalik ang simptomas." Ngunit habang nakangiti at kumakamay si Gia, naiiyak na sinabi ni Minkyu, hindi siya tao. Pagkatapos ng tawag, yinakap ni Minkyu si Gia at sinabing, "Dahil sa'yo, gumaling ako." Pinangako niyang bibili siya ng pinakamatagal na tumatagal na baterya sa mundo at sinabi pa, "Manatili ka sa tabi ko hanggang sa ako'y mamatay. Ikaw na ang pinakamahalagang kayaman na meron ako." Nag-cheer ang mga taong nasa paligid at hinalikan ni Minkyu si Gia sa noo. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Minkyu kay Dr. O na kahit nakipag-contact siya sa maraming tao, okay siya pa rin. Namangha si Dr. O dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi na kailangan ni Minkyu ng gamot. Ipinaliwanag niya na maaaring ito dahil sa robot na kasama niya sa loob ng 10 araw at tinawag niya itong isang himala. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa sila ng maraming eksperimento. Lumabas na okay si Minkyu sa ibang tao basta nakasama niya si Gia. Kaya lagi niyang itong sinasama at itinuring na pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Samantala, naayos na rin sa wakas ang tunay na robot na AG3. Maaari na itong gumana ng normal, ngunit kailangan pa ng kaunting panahon para makapag-adjust. Sinabi ng Professor Hong na kailangan pa ng ilang araw bago tuluyang maging handa ang robot. Nalungkot si Gia dahil nasasanayan na siya sa kanyang bagong buhay. Isang araw, dinala ni Minkyu si Gia sa isang mamahaling restaurant, ngunit pinaupo siya sa hiwalay na mesa. Pagkatapos, masayang sinalubong si Riel at ang kanyang ama. Habang nag-uusap ang tatlo, malungkot na pinanunood ni Gia sila. Nang kunin siya ni Minkyu, hindi niya tinanggap ang kanyang kamay at umalis na mag-isa. Nagpatuloy ito ng ilang panahon. Ligtas si Minkyu kapag kasama si Gia. Ngunit may nangyaring kakaiba isang araw. Habang nag-iisa, huminto si Minkyu sa isang gas station. Nang ibalik ng attendant ang kanyang card, nagkadikit ang kanilang mga daliri. Ngunit hindi niya napansin ang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, sinuri niya ang sarili para sa pantal. Ngunit wala siyang nakita at normal din ang monitor. Kaya pumunta siya sa ospital at yunakap si Dr. O, nagpapasalamat sa 15 taon niyang pag-aalaga. Nang tanungin siya ng doktor kung ano ang nagpasaya sa kanya, sinabi ni Minkyu, "Sa wakas, naiintindihan ko na kung ano ang pag-ibig." Akala ng doktor ay si Riel ang tinutukoy niya, kaya sinabi niyang dapat din niyang pasalamatan ang robot na AG3. Pagkatapos, sinabi ng doktor na pwede na niyang pauwiin ang robot dahil naging malapit lang siya dito dahil ito ang kanyang unang kaibigan sa loob ng 15 taon. Ngunit ngayong ganap na siyang gumaling, mamay rin na siyang makahanap ng mas malaking kaligayahan mula sa isang ugnayang nabuo sa isang tunay na tao. Tumutol si Minkyu at sinabing napasaya siya ni AG3. Ngunit sinabi ni Dr. O na isa lamang itong ilusyon. Nais niyang maranasan ni Minkyu ang haplos ng isang taong tunay niyang minamahal. Kinagabihan, lumapit ang nalulumbay na si Minkyu kay Professor Hong, inamin na umiibig siya sa robot na si AG3. Nauunawaan ni Hong kung bakit na humaling si Minkyu sa unang kaibigan na nagkaroon siya sa loob ng 15 taon. Lalo na't siya rin ang dahilan kung bakit siya gumaling. Ipinagtapat ni Minkyu na pinaparamdam ni AG3 na buhay siya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Professor Wong na robot lamang ang pinag-uusapan nila at nakaprograma lang ito. Pagkarinig nito, inamin ni Minkyu na tila nababaliw na siya at habang may luha sa mga mata ay nakiusap siya sa profesor na bigyan siya ng solusyon. Kinabukasan, pumunta si Wong kay Minkyu at sinabi na may isang paraan. Iminungkahin niyang i-reset nila si AG3 upang makalimutan nito ang lahat at matulungan siyang magpatuloy sa buhay. Wasak ang puso ni Minkyu, ngunit alam niyang iyon lamang ang paraan. Nang araw ding iyon, nalaman din ni Gia ang balita. Sa sobrang lungkot, nagbihis siya bilang si AG3 sa huling pagkakataon. Sa susunod na eksena, nakatayo siya sa harap ni Minkyu sa bahay nito
ito habang umuulan ng nyebe sa labas. Dinala siya ni Min-kyu sa isang huling paglalakad at pagkatapos ay bumilik sila sa mansyon. Nagkaharap sila at sinabi ni Min-kyu na ang mga ipinakita niya sa kanya ngayong araw ay mga bahagi ng pang-araw-araw na buhay na ibinalik sa kanya ni AG3 matapos ang 15 mahabang taon. Nagpasalawat si Min-kyu sa kanya dahil napakarami nitong naging papel sa buhay niya bilang kaibigan at bilang lunas at muli siyang humingi ng tawad. Hirap pigilan ni Gia ang kanyang luha habang sinasabi rin niya kung gaano siya nagpapasalawat at kung gaano siya nagsisisi. Umaasa lamang siya na magiging masaya si Min-kyu sa mga darating na araw. Tinitigan siya ni Min-kyu at habang may luhang tumulo, mahinahon niyang inutusan si AG3 na pumasok sa operation mode. Pagkatapos nito, sinabing ire-reset na niya ito. Kaya pinaalalahanan siya ni Gia na mabubura ng tuluyan ng lahat ng kanilang alaala. Sa kabila nito, pumayag si Min-kyu na ituloy ito. Ngunit bago niya pindutin ang button, kinuha ang kwintas ng kanyang ina at isinabit sa leeg ni Gia. Niyakap niya ito at pinindot ang button bago inilagay ang kanyang huling mensahe. Mahal kita. Habang nagsisimula ang countdown ni Gia para sa reset, tuluyang napaluha si Min-kyu at mahigpit siyang iyakap. Nang umabot ito sa bilang na 1, tumulo rin ang luha ni Gia. Sa laboratorio, inulot ng tunay na AG3 na nabura na ang folder ni Min-kyu. Gabing iyon, pareho silang umiyak hanggang makatulog sa kani-kanilang bahay. Kinabukasan, sobrang iyak ni Gia kaya nagkasakit siya. Dinala siya sa ospital dahil sa matinding dehydration at doon makikita na suot pa rin niya ang kwintas ni Min-kyu. Habang nagpapatuloy ang kanilang buhay, lumipat si Gia sa kanyang probinsya kasama ang kanyang lola. Samantalang naghahanda naman si Min-kyu para sa kasal nila ni Ril. Isang araw, sumakay si Min-kyu ng tren at nakasalubong ang isang pamilyar na mukha, si Gia. Pero para kay Min-kyu, siya ang kanyang dating robot. Kahit magkatabi sila, wala silang imikik. Mahigpit na ipinagbilin kay Gia na huwag siyang pansinin habang nagdududa naman si Min-kyu kung robot ba talaga siya o hindi. Alam niya na ang pakiramdam na yon. Hindi nag-agsaya ng oras si Min-kyu at tinawagan si Professor Wong upang itanong kung paano niya nabuo ang mukha ni AG3. Ibininyag ni Wong na binase niya ang robot sa isang taong kilala niya, ang mukha, personalidad, mga gawi at iba pa. Naisip ni Min-kyu kung posible bang makipag-usap dito at sinabi ni Wong na oo. Gayunpaman, sinabi niyang mas mabuti kung hindi na siya magsasalita upang hindi maging awkward ang sitwasyon. Sa kabila ng payo, sinundan ni Min-kyu si Gia hanggang sa tindahan ng kanyang lola at inalokan siyang makipag-usap, ngunit nagdahilan si Gia na abala siya. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Min-kyu, nagpasisya siyang maghintay. Samantalang nagmadali si Gia sa kusina, tinanggal ang kwintas sa kanyang leeg at itinago ito sa isang plato. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi pa rin umaalis si Min-kyu kaya nipilitan ni Gia na kausapin siya. Inamin niya ang 4 na taon na akaraan, tinanggap niya ang pera ni Dr. Hong upang maging character model, ngunit iyon lang ang nangyari. Sumubok pang magtanong si Min-kyu ngunit binalwaran siya ni Gia na umalis na o tatawag ng pulis. Ngunit matalinong tinanong ni Min-kyu ang lola kung may bakanting kwarto at sa labis na pagkabigla ni Gia, pumayag ang matanda at pinatuloy siya roon magpalipas ng gabi. Sa mga susunod na daigdig, naging malapit si Min-kyu sa lola na lalong nagpapaalala kay Gia ng mga panahong kasama niya siya. Isang gabi, inutusan ni lola si Gia na kumuha ng mga panimba sa isang bodega. Dahil gabi na, hiniling niya ni Min-kyu na samahan siya. Katubili man siya, dinala siya ng Gia roon. Sa biyahe, nagkatinginan at naalala ang nakaraan. Unti-unting nagbukas ng damdamin si Gia at nagkwentuhan sila hanggang makarating sa bodega. Ngunit habang kinukuha nila ang kailangan, may taong sumira at nag-lock ng pinto. Hindi alam na may 2 tao pa sa loob. Wala silang magawa kunding magpalipas ang gabi roon at lalo silang nagkalapit habang nagkwekwentuhan. Kinabukasan, may nagbukas ng pinto at nakita silang magkatabing natutulog. Pagkatapos magising, bumalik sila sa tindahan ni Lola at tumulong sa pagluluto. Sa isang pagkakataon, muntik nang makita ni Min-kyu ang kwintas ngunit mabilis itong itinago ni Gia. Kinabukasan, bumalik muli si Min-kyu sa restaurant ngunit nalaman niyang umalis na si Gia. Malungkot siyang naghanap hanggang makita ito sa may pantalon. Nang makita siya, agad tinakpan ni Gia ang kwintas, ngunit huli na. Dahil dito, naalala ni Min-kyu ang kanyang huling araw kasama si AG3. Nang mapagtanto niyang naloko siya, napuno siya ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumalik ang allergy at naging pula ang indicator, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Sa huling eksena, bumagsak siya sa lupa sa matinding kawalang ng pag-asa na may mapakaliit na tsansa na mabuhay. Mag-subscribe para sa mas maraming ganitong video, i-on ang notifications at i-like upang matulong sa channel. Salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.